Ang topic na pag-aaralan natin ngayon, the ascension o ito pong pag-akyat ng ating Panginoong Hesus sa langit at pag-upo niya sa kanyang trono. Ang kwento tungkol sa the ascension, mababasa natin sa New Testament na nakatala din sa Aklat ng Mga Gawa sa chapter 1, verse 6 hanggang 11, kung saan ipinapakita ang kwentong ito at dapat nating paniwalaan na dinala ang Panginoong Hesukristo sa itaas o umakyat siya sa langit. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at New King James Version sa English. Ang The Ascension, tumutukoy po ito sa pag-akyat ni Jesus sa langit matapos ang kanyang muling pagkabuhay, na matapos mangaral at magbigay ng mga huling tagubilin, si Jesus po ay dinala sa itaas. Nakita ng mga alagad, natakpan ng mga ulo hanggang sa nawala sa paningin nila ang ating Panginoong Hesus. At ito pong The Ascension, may tuturing nating simbolo ng pagkumpleto ng misyon ni Jesus dito sa lupa at ang kanyang pagbabalik sa Amang Diyos doon sa langit. Ito po ay mahalagang aral at katotohanan mula sa Biblia para sa ating mga mananampalataya. Ito po ay importanteng katotohanan at aral mula sa Biblia na dinala si Jesus sa itaas. Basahin po natin ang bahagi ng sulat sa Aklat ng Mga Gawa kung saan mababasa nga natin itong tungkol sa The Ascension. Acts chapter 1, verse 6 hanggang 11. Nang sila'y nagkakatipon, siya'y kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling otoridad. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsabi, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Ang background story nga po nito, matapos mamatay, matapos inilibing at muling nabuhay si Jesus, nagpakita siya sa mga alagad sa loob ng 40 days. At sa huling pagkakataon, nagkatipon sila sa isang lugar kung saan huling nangaral si Jesus at ito nga po, nasaksihan nila ang pangyayari na dinala sa itaas ang ating Panginoong Hesus. Habang nakatingin yung mga alagad sa itaas, nakikita nilang papalayo at natatakpan na ng ulap ang Panginoon, merong dalawang lalaki na nagsabi sa kanila kung paano daw nila nakita na dinala sa langit ang Panginoon, ay ganun din daw po nila makikita sa kanyang muling pagparito, si Jesus. And yung dalawang lalaki na ito, ayon sa ilang mga Bible commentaries, mga angelic beings appeared in human form, yung dalawang lalaki na may puting damit. Sabi po sa verse 11, na nagsabi, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo, ay darating gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Para bang sinasabi ng mga kumakausap sa mga alagad o yung kumakausap sa mga mananampalataya, iyang nakikita ninyo ngayon, babalik din sa takdang panahon. Kaya kung nalulungkot sila dahil nakikita nila unti-unting lumalayo, tapos nawawala, umaalis si Jesus, huwag silang mag-alala. Kasi kung paanong umalis ang Panginoon, ganun din nila makikita kung paano siya babalik. At itong sinasabi dito sa verse 11 na dinala sa langit si Jesus. Ito nga po yung tinatawag nating the ascension. At ito pong pag-alis ni Jesus o yung pagbalik niya sa langit, hindi ibig sabihin na iniwanan niya o kaya pinabayaan na niya yung mga mananampalataya.
Yung katotohanan po na dinala si Jesus sa itaas, sabi dito, who was taken up from you into heaven. Yung katotohanan na yan, isang importanteng aral na dapat paniwalaan at maging parte ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Na ito pong dinala si Jesus sa langit or dinala sa itaas, mababanaag o makikita na natin maging sa Old Testament. Halimbawa, dito po sa Psalms 110 verse 1. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tuntungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Nga pala, bago natin talakay ng talatang ito, konting trivia lang po tungkol dito sa Psalms 110 verse 1. May nabasa akong interesting na bagay na tumutukoy sa verse na ito. Yung pinaka-quoted daw po na verse na mababasa natin sa New Testament na mula or galing sa Old Testament ay itong Psalms 110 verse 1. Ito yung pinakamadalas na i-quote ng mga apostol o ng mga New Testament writers. Kumbaga, madalas pala nilang maging reference itong verse na ito. And ang talatang ito ay malaman, masustansya at malinaw na talata sa paghahayag ng kalagayan ng ating Amang Diyos at kalagayan ng kanyang anak na si Jesus. Ang Messiah, ang ating Panginoong Jesus. So dito po sa verse na ito, clear po o malinaw kung sino ang Amang Diyos at kung sino si Jesus. Sabi dito, sinabi ng Panginoon. Yung salitang Panginoon po dito sa original na salitang Hebreo, ganito po. Yahweh o Jehovah. Yung YHWH. Yan yung Panginoon dito, no? Self-existent or eternal. Jehovah. Jewish national name of God. Jehovah the Lord. So yung Panginoon dito, ito yung personal na pangalan ng Diyos na tumutukoy sa Amang Diyos. Yung Panginoon dito, yung Jehovah, tumutukoy sa kataas-taasang Diyos. Ibig sabihin po, sa bahagi ng talatang ito, ang nagsasalita dito ay ang Diyos Ama. Yung the Lord said, ang Ama ang may sinasabi. Sino ang kausap o sino ang sinasabihan ng Ama? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Yung aking Panginoon naman dito sa Hebreo ay Adonai. From an unused root, sovereign, that is controller, human or divine. No? Lord, Master, Owner. Yung Panginoon, Adonai. Yung dito sa bahagi naman na ito. Isa itong paggalang sa context ng verse na ito, tumutukoy ito sa Messiah. So, yung Lord dito, yung Adonai, yung Panginoon, ito ang Messiah. Sa Bagong Tipan, ang Messiah po, kinikilala at itinuturo na ito ay si Jesus. So, dito po, may sinasabi ang Amang Diyos sa ating Panginoong Jesus. Yan yung sitwasyon dyan, yan yung tagpo dyan. So, nakikita na po ba natin yung kalagayan nila? May sinasabi ang Diyos Ama sa ating Panginoong Hesukristo. Ano daw po ang sinasabi? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Yung kanan, simbolo po yan sa kapangyarihan, simbolo po yan ng karangalan at otoridad. Si Jesus ay inaanyayahan ng Diyos na umupo sa kanyang kanan. Nagpapakita po ito na natapos na ni Jesus ang kanyang misyon ng pagliligtas. Nagpapakita din po ito ng pagkakaroon ng kapangyarihan, pagkakaroon ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. At sabi pa po ng Ama, hanggang sa aking gawing tuntungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Nagpapakita po ito ng tagumpay sa hinaharap. Yung mga kaaway ng Mesyas, tuluyang lulupigin ng Diyos. Gagawing tuntungan ng paa.
figure of speech po ito. Metaphorical na larawan ng pagkatalo ng mga kaaway ni Jesus. Sa New Testament po, tumutukoy ito sa panahon ng ganap na paghahari ni Jesus sa lahat na magaganap yung kanyang paghahari sa kanyang muling pagbabalik dito sa mundo. So, ang verse na ito, isang propesiya na nagpapakita ng pagtataas ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Ilalagay ng Amang Diyos si Jesus sa pinakamataas na posisyon ng kapangyarihan at pinakamataas na posisyon ng otoridad. Uupo sa kanan ng Diyos hanggang sa matalo lahat ng kaaway niya. At ang verse din na ito nagpapahayag ng ganap na tagumpay laban sa kaaway at ang lahat ng kaaway mapapaisailalim sa ating Panginoong Hesukristo. At yung katuparan nga nito makikita natin sa New Testament kung saan si Jesus nga po ay naupo sa kanan ng Ama pagkatapos ng kanyang pagkabuhay muli at umakyat siya sa langit. Ito nga po yung the ascension. Dinala si Jesus sa itaas. Ano ang ibig sabihin at ano ang dahilan kung bakit dinala si Jesus sa langit? Ano yung katuroan nito para sa atin? Una, si Jesus bilang hari ng mga hari. Matapos yung tagumpay ni Jesus sa kanyang mga kaaway dito sa lupa, iniluklok siya sa kanan ng Ama o inilagay siya sa pinakamataas na posisyon bilang hari ng mga hari. Kumbaga, parang si David po kasi ang foreshadowing na makikita natin ay si Jesus. Si David po, bago siya maging hari ng buong Israel, dumaan muna siya sa maraming pagsubok at tagumpay. Si David nagtagumpay muna sa mga kaaway niya tulad ni Goliath, kaaway niya mga Filisteo, mga Amalekita. Pagkatapos ng lahat ng dinaanan ni David, saka siya kinilalang hari ng buong Israel. Sa Panginoong Hesus naman po, matapos talunin ng Panginoon ang kamatayan at kasalanan, matapos yung tagumpay ni Jesus sa kanyang mga kaaway dito sa lupa, ibinigay sa kanya ang lahat ng kapamahalaan at otoridad. Sabi po sa Romans chapter 8, dito sa verse 1 at 2, ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sa pamamagitan ng kamatayan sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus, pinalaya tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan at pagkaalipin sa kamatayan. So, matapos mapagtagumpayan ni Jesus yung kamatayan at kasalanan, ibinigay sa kanya ang lahat ng kapamahalaan bilang hari ng mga hari. Sinabi mismo ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Basahin natin itong Mateo 28 verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Bagamat hindi po direktang ginamit yung titulo na hari ng mga hari, pinapakita naman dito na yung otoridad na ibinigay kay Jesus bilang may ganap na kapangyarihan sa buong sanlibutan, yun po yung likas na kalagayan ng isang hari na pinaghaharian ang lahat-lahat. Sa pamamagitan po ng kamatayan ni Jesus at sa pamamagitan ng pagkabuhay niyang muli at sa kanyang pag-akyat sa langit, iniluklok siya bilang hari ng mga hari na hanggang ngayon ay naghahari. Sa kanyang pagbabalik, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ipapakita niya ang kanyang ganap na kapangyarihan bilang hari ng mga hari. Mababasa natin yan sa Revelation chapter 19. So ito po ang dahilan kung bakit umakyat si Jesus sa langit. Iniluklok siya sa kanan ng Ama, ibig sabihin, pinagkalooban siya ng kapangyarihan bilang hari ng mga hari. Inilagay siya sa pinakamataas na posisyon ng pamamahala at authority. Bakit po mahalaga para sa ating mananampalataya itong dinala si Jesus sa langit? Dahil dito po, nalalaman natin at lubos yung ating paniniwala na ngayon po ay naghahari ang ating Panginoong Hesus mula sa kaitaasan sa kanan ng Diyos. Kaya mahalaga para sa ating mga Kristiyano itong katotohanan at katuroan na dinala si Jesus sa langit. Dahil dyan, nalalaman natin na naghahari ngayon
ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, bilang naluklok sa kanan ng Ama, nung siya po ay umakyat sa langit, ito po yung ikalawang katuruan natin patungkol sa The Ascension. Nagsimula na ang pananakop sa lahat ng mga bansa. Hari ng mga hari na nakaluklok sa kanan ng Diyos ang ating Panginoong Hesus. O nagsimula na ang pananakop sa lahat ng mga bansa. Dahil ang Panginoong Hesus ay natalo na niya yung kasalanan, natalo niya na yung kamatayan doon sa krus, at ngayon nga po ay nakaupo sa kanan ng Ama na naghahari, nakaupo sa kanyang trono, nagsimula na yung pananakop niya sa lahat ng mga bansa. Matapos nga po sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad na ibinigay na sa kanya ang lahat ng authority sa langit at sa ibabaw ng lupa, matapos nito, bago siya umakyat sa langit, bago siya itaas o dalhin sa langit, nag-iwan ang Panginoon ng utos para sa mga mananampalataya. Anong utos po? Na yung iniwanan niya sa kanyang mga alagad. Basahin natin yung verse 19 ng Mateo chapter 28. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mula sa authority na kay Jesus, mula sa taglay niyang kapamahalaan at kapangyarihan, ito ang utos niya sa ating lahat. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Mula sa kapangyarihan at otoridad na taglay ng nag-utos sa atin, humayo nga po tayo at gawin nating alagad ang lahat ng mga bansa. Kumbaga, samsamin natin yung lahat ng abot kaya natin, sakupin natin yung lahat ng mga bansa. At ano pa daw po sabi ng Panginoon? Verse 20, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Gawin silang mga alagad, i-disciple sila, turuan sila na sumunod sa mga aral ni Kristo. So basically po, lahat ng mga bansa nais na sakupin ni Jesus ang lahat. Na lahat ng mga bansa ay matutunan nila na sumunod sa mga utos ni Jesus. Yung aral o katotohanan po na umakyat si Jesus sa langit, yung tinatalakay nating The Ascension, at nakaupo siya sa kanan ng Diyos, magsilbi po yung motivation natin at magbigay sa atin ng lakas ng loob at karagdagang sipag para ipangaral sa iba o kaya ipangaral sa marami ang Ebanghelyo. Na sa paghayo natin, masakop nga po ni Jesus ang lahat, na sila man po ay matutong sumunod, na sila man po ay matutong maglingkod at sumamba sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, na yung marami sa paligid natin at ang lahat ng mga bansa matutong magpasakop at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, ang Hari ng mga hari. Yung laki at lawak ng kapangyarihan at lawak ng authority at kapamahalaan ni Jesus magsilbi pong inspirasyon sa atin para sundin natin itong mismong utos ng Panginoon para sa lahat ng kanyang mga alagad. Basahin po natin itong pangitain ni Propeta Daniel patungkol sa dinala sa langit si Jesus sa Daniel chapter 7 para mas makita po natin yung great power and great authority na meron ang Panginoon. Basahin natin itong verse 13. Daniel chapter 7 verse 13. Patuloy akong nakakita sa pangitain sa gabi at narito, ang isang gaya ng anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap. At siya'y lumapit sa matanda sa mga araw at iniharap sa kanya. Yung nakikita noon ng mga alagad sa main verse na binasa natin kanina na si Jesus ay natatakpan ng ulap dun sa Acts chapter 1. 500 years po bago mangyari yon na ma-experience na makita ng mga alagad. 500 years bago mangyari yon, naging pangitain na ito ni Propeta Daniel. Ito yung pangitain niya. One like the Son of Man coming with the clouds of heaven.
Muli dito kay Propeta Daniel, malinaw din po yung kalagayan ng Ama at ang kalagayan ni Jesus. Dumarating ang anak ng tao. Iba po itong anak ng tao. Si Jesus po kasi ito eh. At iba din po ang amang Diyos. Yung anak ng tao na dumarating, sabi po dito, at siya'y lumapit sa matanda sa mga araw at iniharap sa kanya. Umakyat o dinala si Jesus sa itaas. Then lumapit siya sa matanda sa mga araw. Yung the Ancient of Days, yung matanda sa mga araw, tumutukoy po ito sa Diyos Ama. Dumating si Jesus, lumapit sa amang Diyos. Ganyan po yung tagpo dyan. Sa kasunod na talata, sa verse 14, binigyan siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa Kanya. Again, para clear, ang dumating at ang binigyan ay si Jesus. Ang nadatnan o ang nilapitan at ang nagbigay ang amang Diyos. Yung ibinigay sa Panginoong Jesus, kapangyarihan. Ito yung ibinigay kay Jesus na nabasa natin kanina sa Mateo chapter 28. Yung pangitain dito ni Daniel, ang anak ng tao o ang Messiah, walang iba kundi si Jesus yon. Siya ay binigyan ng kapangyarihan para maghari sa lahat. At ang kapangyarihan niya ay walang hanggan dahil galing yon sa mismong amang Diyos. Galing yon sa dakilang Diyos. Siya ay binigyan ng kapangyarihan para maghari sa lahat. At yung ibinigay naman na kaluwalhatian o glory, nagpapakita ng kabanalan, nagpapakita ng kadakilaan at karangalan na tanging Diyos Ama lamang ang makapagbibigay. Ang ibig din pong sabihin nito, yung anak ng tao, nakita ni Daniel na itinaas sa pinakamataas na posisyon ng karangalan para sa ikaluluwalhati ng Ama. At yung kaharian naman o kingdom, sumasagisag sa ganap na paghari sa buong sanlibutan. Yung kaharian na ibinigay ng Diyos kay Jesus, hindi yan magwawakas. At ito po ay kumakatawan sa espiritual na paghahari ng Panginoon sa mga puso ng mga mananampalataya. At kumakatawan din ito sa literal na kaharian ni Jesus sa future, sa hinaharap. Yung punto natin, ang The Ascension, nagsimula na ang pananakop ni Jesus sa lahat ng mga bansa. Bakit ito ibinigay sa anak ng tao? Ayon dito, upang ang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa Kanya. Yung paglilingkod o maglingkod dito, hindi lamang physical na paglilingkod, kundi isang anyo ito ng pagsamba, isang anyo ng pagkilala at pagtalima kay Jesus bilang hari ng lahat, hari ng mga hari. At ang sabi pa po, ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang Kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Ang kapangyarihan o otoridad ni Jesus walang hanggan. Kaya maghahari siya magpakailanman. Yung kaharian ni Jesus, pandaigdigan na kaharian yan. Walang hanggan at para sa lahat ng nilalang. Lahat sakop. All people, all nations, and all languages. Ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggan na hindi lilipas at hindi mawawasak. Ito ang pangitain ni Propeta Daniel. Bibigyan ng kapangyarihan at otoridad si Jesus at sasakupin niya ang lahat ng mga bansa. Kaya nga po nakarating sa atin yung mabuting balita ng ginawa ni Jesus. At dahil tinanggap natin siya sa ating buhay, pinaghaharian na tayo ngayon ni Jesus. Nasakop tayo ngayon ni Jesus. At hindi lang tayo sa lugar natin, kundi pagharian nawa ng Panginoon ang maraming bayan sa bansa natin. Hanggang sa ang lahat ng mga bansa, ang lahat
ng mga tao o mga bayan at mga wika ay maglingkod sa Panginoon. Napakagandang pag-asa ang meron tayong lahat, ang pagharian tayo ni Jesus. Ang talatang ito, isang makapangyarihang propesiya na naganap sa panahon ni Jesus. Naganap sa kanyang pag-akyat sa langit at magiging buong kaganapan sa kanyang muling pagbabalik bilang hari ng mga hari. Ang ikatlong katuruan ng katotohanan na dinala si Jesus sa langit, ito po, number 3, babalik si Jesus at ganap na babaguhin niya ang lahat. Ang ascension po ng ating Panginoong Jesus nagbibigay katiyakan sa atin na muli siyang babalik at sa kanyang pagbabalik, babaguhin ng Panginoon ang lahat. Sinabi nga po ng dalawang lalaki na kumausap sa mga alagad habang tinitingnan nila si Jesus na iniakyat sa langit, itong Acts chapter 1 verse 11, na nagsabi, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." Ngayon po, nakaluklok sa kanan ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Ibinigay sa Kanya ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa. Dito sa ibabaw ng lupa, nag-iwan ang ating hari ng tagubilin o utos. Ang utos niya, gawing alagad niya ang lahat ng mga bansa at turuang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos niya. Ang muling pagbabalik ni Jesus, isa po itong pangunahing tema ng bagong tipan. At maraming talata sa New Testament yung nagtuturo sa atin tungkol sa kanyang muling pagbabalik. At sa pagbabalik ni Jesus, ganap na babaguhin niya ang lahat. Babaguhin yung mga tao, babaguhin yung buong sanlibutan, babaguhin ang lahat. Sa kabuuan po mga kapatid, ang muling pagbabalik ni Jesus, aalisin yung kasamaan. Yung babaguhin niya ang lahat, aalisin niya yung sakit, aalisin niya yung kamatayan. At ganap siyang maghahari at magdadala ng kabuuan sa plano ng Diyos para sa lahat. Yung katotohanan ng pagbabalik ni Jesus, makikita natin yung katiyakan nito sa tagpo kung saan siya iniakyat sa langit. Totoo ba na babalik ang Panginoon? Makikita natin yung katiyakan niyan kung saan siya totoong iniakyat sa langit. Nawa po magbigay pag-asa at katiyakan sa atin na darating yung panahon kung saan lahat ng bagay magiging ganap, magiging perpekto. Ayon yan sa kalooban ng Amang Diyos. So bilang mga naniniwala sa katotohanan ng The Ascension o dinala si Jesus sa langit at nakita natin ang kadahilanan at kahalagahan ng pangyayaring ito, yung iniiwang aplikasyon para sa atin ng ating aralin, una, mamuhay tayo na pinaghaharian ni Jesus. Nakita po natin na ibinigay kay Jesus yung lahat ng kapamahalaan. Nakita natin, naunawaan natin na ibinigay sa ating Panginoong Jesus ang lahat ng kapangyarihan at siya ngayon ay nakaluklok sa kanan ng Diyos. Sa ganong katotohanan, ang lahat po ay under o nasa ilalim ng paghahari ni Jesus. Siya nga po yung hari ng mga hari. At nasasakop ng paghaharing ito ng Panginoon, tayong mga nandito sa lupa. Siya na nakaluklok sa kanan ng Diyos, sakop ng paghahari niya, tayong mga nandito sa lupa. Kaya hayaan natin na pagharian tayo ni Jesus nang sa gayon po, maging mabuti yung ating kalagayan. Hindi lamang sa physical na aspeto na mabuti yung ating kalagayan. Hindi lamang sa mga bagay dito sa mundo, kundi lalo na po sa ating spiritual na kalagayan. Ngayon pa lamang po sa buhay nating ito, ipamuhay na natin yung klase ng pamumuhay na pinaghaharian tayo ng ating Panginoong Hesukristo. So susuriin po natin yung ating mga kilos, susuriin po natin yung ating mga pamumuhay. Nakikita ba natin na nagpapasakop tayo sa ating hari? Sumusunod tayo sa ating Panginoon? Susuriin po natin yung kilos natin, yung mga pamumuhay natin. Baka kasi tayo pa rin po o kaya sarili natin ang nasusunod pa din. O kaya mga tao lamang yung itinuturing nating hari at Panginoon ng buhay natin. Kailangan po nating magpasakop at ipasailalim ang lahat,
yung lahat-lahat sa atin, yung lahat sa buhay natin, ipasailalim natin sa paghahari ni Kristo. Nang sa gayon po, maging mabuti at maging panatag yung ating kalagayan. Hindi natin sinasabi na mababago agad, mawawala yung mga paghihirap natin. Hindi natin sinasabing magiging maginhawa, magiging masagana lagi yung pamumuhay natin dito sa lupa kapag nagpasakop tayo kay Kristo. Hindi po ganon. Pero, hindi maitatanggi. At iba po talaga yung kalagayan na masasabi nating mabuti yung ating kalagayan kapag ang sentro ng puso natin, na kapag ang nasa gitna ng mga relasyon natin, at kapag ang naghari sa buhay natin ay si Kristo. Magpasakop tayo sa paghahari ni Jesus, isuko natin yung ating sarili, isuko natin yung ating pamilya, yung komunidad na kinabibilangan natin, isuko natin sa Panginoon. Yung bansa natin, isuko natin kay Jesus na pagharian niya tayo, na maghari siya sa atin. Kaya po, magsumika pa po tayo na ipangaral ang Ebanghelyo. Maging masigasig pa tayo na maging kabahagi sa mga gawain at pagmimisyon na ipalaganap ang salita ng Diyos patungo sa maraming tao. Merong dahilan kung bakit mo narinig at bakit mo tinanggap ang Ebanghelyo. Merong dahilan kung bakit ikaw ay nakakikilala ngayon sa ating Panginoong Hesus. At maaaring ikaw ang dahilan para dumaloy ang Ebanghelyo patungo sa pamilya mo, patungo sa mga mahal mo sa buhay. Pagharian nawa tayo, yung sarili natin, yung pamilya natin, yung mga kaibigan natin, nawa ipagharian ni Kristo at ipamuhay natin ito. Magpasakop tayo sa ilalim ng paghahari ni Jesus. Na sa buhay nating ito, pagharian niya tayo. Hayaan natin na sakupin tayo ni Jesus sa pamamagitan ng Biblia. Pagharian niya tayo sa pamamagitan ng mga katuruan niya. At bigyan din po natin ng importansya ang pagbabahagi ng Ebanghelyo patungo sa iba. Ang ikalawa po, asamin natin ang muling pagbabalik ni Jesus. Kung gaano katotoo at gaano kahalaga ang pag-akyat sa langit ni Jesus, ganun din po katotoo, ganun din yan kahalaga na siya ay muling babalik. Ikaw po na tinanggap at sumasampalataya kay Jesus, binabago ka araw-araw ng Panginoon. Ang pag-asa natin sa buhay na ito, tanging si Jesus lamang. Kung gusto nating completely po mabago ang lahat, na maging maayos o maging ganap ang lahat, maging perpekto ang lahat, asamin natin ang muling pagbabalik ni Jesus. Kung gusto nating mabago yung buhay natin, yung sitwasyon natin, si Kristo ang solusyon. At sa kanyang muling pagparito, lulubusin niya ang pagbabago sa atin. Ngayon, hindi natin hahangarin itong muling pagbabalik ni Jesus o itong muling pagpaparito ni Jesus kung hindi pa natin siya tinanggap. At hindi naman natin ibabahagi sa iba o sa ating pamilya ang kanyang ebanghelyo, hindi natin aasamin na bumalik si Jesus, pero yung mga mahal natin sa buhay at yung mga kaibigan natin malayo pa kay Kristo. Hindi pa kinikilala, hindi pa tinatanggap, hindi pa sinasampalatayanan si Kristo. Magkaugnay po itong pamumuhay natin ngayon na pinaghaharian ni Jesus at itong inaasam natin ang muling pagbabalik niya. Kapag inasam natin na bumalik na siya, dapat kung inaasam natin yon na ang Panginoon ay bumalik na, dapat po nagsusumika pa tayo na ibahagi sa pamilya natin. Nagsusumika pa tayo na ibahagi sa mga kakilala natin ang tungkol sa Ebanghelyo. Kung nagpapasakop tayo sa paghahari ni Kristo at inaasam natin ang pagbabalik niya, magkaugnay po kasi yun Sa buhay po natin ngayon, sa abot ng ating kakayahan at sa tulong ng mga ipinagkaloob sa atin, maglingkod at sumunod tayo sa Panginoon. Ang isang tagubilin nga po na iniwanan ni Jesus sa lahat ng kanyang mga alagad. Binasa natin ito kanina at ito po yung mission statement ng ating kalipunan. Itong Matthew chapter 28, verse 19. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa.
mamuhay po tayo sa ilalim ng paghahari ni Jesus. Sundin ang kanyang mga katuruan. Sundin ang kanyang tagubilin. Gawing alagad ang lahat ng ating maaabot. Magturo sa iba ng mga katuruan ni Jesus. At habang pinaglilingkuran at habang sinusunod si Jesus, asamin natin ang kanyang pagbabalik. Kung papaano nga pong totoo na dinala siya sa itaas, ganun din po, muling babalik ang Panginoon. Suriin po natin yung klase ng ating pamumuhay. Nakaayon ba yung klase ng pamumuhay natin sa salita at katuruan ni Jesus bilang siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Ang The Ascension po ay isang paalala ng katiyakan at paalala ng pag-asa at isang pagtawag din po ito sa atin na maghintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, na habang naghihintay tayo, maging aktibo tayo sa iniwanang misyon o tagubilin para sa atin. Ang ipahayag ang ebanghelyo sa maraming tao hanggang siya ay bumalik. Magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya at paglilingkod at sa pagpapalaganap ng kaharian ni Jesus. Kung paanong si Jesus ay itinaas sa langit, siya ay muling babalik. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin.